Okay, so dito naman sa video natin ng pampaslip 'no, ito yung continuation nung sa average value. So ngayon naman iko-consider natin is yung half cycle na lang, hindi na yung full cycle. Kasi 'di ba kapag full cycle yung kinuha nating average, yung magiging resulting answer is 0. So ngayon, kunin naman natin kapag half cycle yung kino-consider. So ayun, yung average value natin, yung formula is hindi pa rin magbabago. Net area under the curve all over yung span ng curve. Pero dahil half cycle na yung kino-consider, lalabas yung span natin is pi na lang, hindi na 2 pi, okay? For 180 degrees. So with that, yung magiging average value natin is equal sa 1 over pi. And then para makuha natin yung net area, mag-i-integral tayo from 0 to pi ng sin x dx. So same pa din kung kanina. So 1 over pi, yung integral ng sin is negative cosine x with limits of 0 to pi. Okay? And then, i-apply na natin ang limits na yan. So, 1 all over pi multiply by negative cosine pi minus, okay, negative cosine 0. So, dito na magkakatalo. Gagamitin natin ulit yung cosine wave curve natin. So, ngayon, di ba, makikita natin at cosine 0, so same pa din, ang value niya is 1. Okay? Pero dahil meron siyang negative sa harap, magiging negative 1 siya. So, ang naiiba ngayon is yung cosine pi. Kasi kapag tinignan natin yung pi, lalabas, ang value niya is negative 1. Okay? So, yan no, may value tayo, hindi siya 0, katulad nito sa half pi or 3 halves pi, no? 0 sila. Pero dito sa pi, meron tayong value. Kaya nga lang nasa baba. So, ang value niya is negative 1. So, with that, isalpak natin. So, 1 over, okay, pi multiply by negative, okay, cosine pi. Ano ba yung cosine pi? Negative 1. Okay? And then negative cosine 0. Ano ba yung cosine 0? 1. So, negative 1. So, ngayon, di ba, kapag nagsama ito, negative, negative, magiging positive. Ganun din mangyayari dito. Okay? So, yung magiging resulting average natin is 1 over pi. So, magiging positive 1 plus, ayun, positive na rin siya, 1. So, it will take account na 2 all over pi. So, that is why, kapag kumuha tayo ng average value no, over half cycle, meron na tayong makukuha. So, 2 over pi. So, tandaan nga lang, di ba, dun sa AC circuits natin, lumalabas yung formula natin is Vm, ayan, sin x dx. Yung V is a function of t. So with that, 'di ba, ilalabas lang natin yung Vm kapag kinuha na natin yung average nung sin x dx over the half cycle, magiging 2 over pi siya. So that is why, 'di ba, yung average value natin, yung V average is equal sa 2 over pi multiply by maximum value. So, pwede mo naman siyang gamitin, mapa-voltage or current, okay? So, ayan yung formula natin para sa average value over half cycle ng isang sine wave. Okay, so for ano to, no? AC circuits. So, ayan, kung voltage, edi maximum voltage. Kung current, ayan, maximum current. So, siguro, isunod naman natin sa susunod is yung full wave rectifier and then half wave rectifier.
So, see you ulit 'no, sa mga short videos natin sa Pampasleep dito sa EE Lectures and the Lord of Stories podcast. So yun, kita-kits ulit. Bye.